Hanggang ito ng ay, amen. Gamitin po natin yung katulad ng mga agila. Katulad ng mga agila katulad ng mga agila, katulad ng mga agila, tayo ay hindi mapapago ating mapapapa. Tayo magdadala ng buhay at higla. Ang alam ng Diyos ang hinihina. Halika na, bumayo na, masaya sa bumbay niya. Halika na, ay pasensya niya. Ito panahon na linagusto ang kahanay. Ito panahon na nagdito sa kanya. Makakasama na magapoy sa ngalan niya. Ang gawa ng diablo ay tutukin na. Halika na, tumayo na, makaya sa bumbay niya. Halika na, bigay na sa presensya niya. Halika na, tumayo na, makaya sa bumbay niya. Halika na, bigay sa presensya niya. Bigay ka lang sa presensya niya. Bigay ka lang sa presensya niya. Isa ang aking nais, likhain mo Diyos para sa akin. Sundalisan ang aking nais, likhain mo Diyos para sa akin. Isang pusong tapat sa iyo'y nagmamahal. Isang pusong sa iyo'y walang alinlangan. Isang pusong isinitibok na ika'y parangalan. Ang dugo'y pagpupuri sa'yo lamang.
Pusong dalisay ang aking nais. Nalikain mo, Diyos, para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais. Nalikain mo, Diyos, para sa akin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong itinitibok na ika'y paralan. Ano ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong itinitibok na ika'y parangalan. Ano ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Ano ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Tingin natin si Roel, manalangin sa ating opening prayer. Tayo po ay patuloy na manalangin sa umaga po ito. Pinupuri ka namin, aming Diyos, na dakila, banal at makapangyarihan sa lahat. Marami pong salamat sa pagkakataong ito. Sa mga oras po ito, kami po ay inyong muling pinipon upang patuloy na makapakinig ng iyong mga salita, Panginoon. Patawad po sa aming po mga pagkukulang, sa aming po mga sinaan. At Lord, dalangin po namin ang Banal na Espiritu sa aming po kalaliman. Tunay nga, O Diyos, hindi hadlang ang ulan sa iyong gawain. At kung ko'y naniniwala na nandito ang iyong presensya, Panginoon. Dilig po namin ang iyong basbas, Panginoon, sa gawain po ito. Pagpalain niyo po ang mga salita po ninyo na mahayag, patuloy na pusan ng aming pong pandinig, ng aming pong pangunawa, higit sa lahat ang aming pong mga puso na pagsisigla ng iyong mga salita, Panginoon. Lord, pagpalain niyo po, gamitin niyo po ang pong anak na itatayo, ang aming pong pastor na maghahayag ng iyong mga salita, Panginoon. Bigyan niyo po siya ng karunungan, O Diyos, na nagmumula po sa inyo, at mapahayag niya, Panginoon, ang iyong mga salita ng may bisa at kapangyarihan ng Panginoon. Samahan niyo po kami, Panginoon, sa umaga po ito. Alam po namin, meron kayong mensahe na dadalhin, Panginoon, sa aming pong kalagayan. Masangka at gagawin ng aming pong kaaway ay patuloy po namin sinasaway sa pangalan po. In the name of Jesus. Malwalhati, O Diyos, ang iyong pangalan, madakila po kayo, mapapuyat po lagi, Panginoon, sa aming pong gagawin ito. Maraming pong salamat, Panginoon. Hallelujah, ngayon pa lamang, O Diyos, ay inangkin na po namin ng katagumpayan ng gawain po ito. Sa iyo po ang papuri, sa iyo po ang kalwalatian, pasasalamat at pagdakila. Ito pong aming pong panalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Okay, magandang umaga po sa inyo lahat. Maganda pa kayo sa umaga. Tagulan ng ropo eh. Kaya ay maganda naman sa mga baha. Ano? Okay, next bigyan ng mensahe patungkol sa pagkakaisa. Ano po? Dito sa Old Testament, ito po sa panahon ni Joshua, mag-assume siya ng leadership, kapalit ng yumaong si Moses ay nagpahig siya, no? Itong mahalagang bagay na ito sa Diyos sa mga Israelita, no? Noon ay nasa mapabagong henerasyon na, no? Sapagkat yung mga old generation ay nangamatay doon sa ilan. Ano po?
ito yung dating mga grupo ng mga musmos na nakakita at nakasaksi doon sa mga nangyari habang sila ay naroon sa patungo doon sa lupang pangako. At alam natin, hindi naman sila nakarating doon sapagkat dahil na rin sa iba't ibang uri ng kanilang mga kasalanan. Ano po? Ayon po doon sa unang Korinto, kabanatang 10, dahil ang nag-umpisa ho yun dahil sa kanilang masamang pagnanasa. No? At nagtulak yun patungo doon sa kanilang pagsamba sa ibang Diyos. No? Kaya din, gumawa sila ng mga immoralidad, gumawa sila ng mga kabuktutan. No? Ang lahat ng yon ay naging sanhi ng kanila pong mga kamatayan doon po sa ilang. Sa halip na pagpapala ang kanilang tamuhin nang sila, para po sila ay makarating doon sa lupang pangakong yon, pero trahedya ho ang kanilang kinasapitan. Pero kaya yung mga musmos na ito ay, ito na yan, yung panahon na si Joshua ay mag-assume ng kanyang leadership, no? Kapalit ng kanyang punong leader na si Moses, no? Dahil sapagkat siya po ay patay na nitong mga pagkakataon ito. Okay? So dito marami tayong malalaman tungkol doon sa mga elemento ng pagkakaisa. Ano po, at alam natin ngayon ay laganap ang dibisyon, no, sa ating pamahalaan, no, lalo na sa Senado. Diba? Talaga naman nakakalungkot, no? Kasi kapag yung mga pinuno natin ay hindi ho nagkakaisa at divided sila, ay talagang magulo. Ano po, no, hindi lang naman sa aspeto ng institusyon ng ating pamahalaan, kundi sa institusyon din ng iglesia. Kung bakit din maraming taganap din ng division ngayon sa mga iglesia ay dahil na rin, ano, siguro ay mga ibang mga differences sa mga values, sa mga kultura, differences sa mga perspective, no? So yung mga bagay na yun ay considerable mga factors ng divisiveness, no? At may mga tao talagang mga divisive, no? May mga divisive spirit, no? Kahit sa church, no? Sabihin na natin, no? May mga taong lumilika ng division sa church, no? Dahil ng ilan sa mga bagay na yan, mga chismis, di ba? Mga utang, mag-uutangan, no? Yan minsan sumisira ng ng mga bagay. Kaya nga sinasabi ni Paul doon sa mga Ephesians, iwasan nyo itong magkaroon kayo ng saguting kanino man. Ano pa, ito yung mga iwasan, yung mga inggitan, alitan, no? Sapagkat yan ay lumilika talaga ng division sa loob ng iglesia. Amin po ba ron? Okay, so isama na rin natin yung division sa ating mga pamilya, di po ba? Minsan ay may mga kasama tayo sa buhay na lumilika ng division sa ating sambahayan at isang maligaya, isang matatag na tahanan, no, ay nasisira dahil sa may mga lumilika ng division sa ating pamilya. Okay? Punto tayo dito po sa istorya nito pong si Joshua. Kaya po sa tuloyan ang aking mata. Dito po sa Joshua chapter 1, ito na yung huling senaryo, no? Bago natin talakayin yun. Ito yung response ng mga tao kay Joshua nung matapos niyang ipahayag yung pong kalooban ng Diyos, yung marching orders ng Diyos sa kanila ay ipinahayag ni Joshua matapos itong niyang tanggapin sa Diyos ito. Sabi dito sa verse 18 o 16, chapter 1 verse 16, sumagot sila kay Joshua, gagawin namin ang lahat ng sinabi mo, pupunta kami saan mo man kami gustong papuntahin, kung paanong sinunod namin si Moses, susundin kayo namin ng gayon. Samahan ka nawa ni Yahweh tulad na ginawa niya kay Moses. At ang sino mang tututol o susuway sa utos mo ay dapat patayin. Kaya magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Purin po ang Panginoon. Amen, no? So ayan isang makikita natin mga pangungusap mula doon sa mga makabagong henerasyon na yun, na dating mga musmos, no, na nakasaksi doon sa mga nangyari doon sa kanilang paglalakbay sa lupang pangako. At napagkilala nila na ang Diyos ay seryoso sa kanyang pakikitungo sa kanyang bayan, no? At dapat din nating seryosohin ang pakikitungo, dapat din nilang seryosohin ang kanilang pakikitungo sa Diyos. Kaya dito, itong mga pangusap na ito ay seriously, no, na kanila pong ipinahayag sa harapan ng kanilang bagong leader
na si Joshua. Amen, no? So, ganun, minsan talagang kailangan ni Joshua yung support, no, ng itong mga taong ito para yung plano, layunin ng Diyos ay maisakatuparan, no? At ang plano ng Diyos na ito ay muli nilang buksan, no, yung kanilang mga spiritual na paningin, perspektibo tungkol dito sa layunin ng Diyos para sa kanila na kanya man unang ipinangako doon, lupaing sagana sa lahat ng bagay, ano po, na kung saan hindi na magugutom yung kanilang mga pamilya, kanilang mga lahi, ano po, yun ang pangako ng Diyos sa kanila, no? At yung lupain na yon na hindi sila ang nagtayo, di ba? Hindi sila ang nag-establish. Yung mga pananim ng mga doon, hindi man sila nagtanim doon. Yung mga building, yung mga struktura, ng mga matatagpuan nila doon, hindi naman sila ang nagtayo noon. Pero hininaan ng Diyos ayon, yung lupain na yun ay sa kanila, no? So, ang sa ating buhay, yung lupang pangako ng Diyos ay yung katuparan ng mga pangako ng Diyos sa atin. At yun ang nais ng Diyos sa atin, no? Sa bawat isa po sa ating mga mananampalataya, ang lupang pangako nito ay katuparan ng mga pangako ng Diyos sa atin. Hindi mga yung sa literal na lupa, ano po? Yan. Bagamat ang Diyos ay holistic, no? Kaya niya i-provide yung lahat ng atin ng mga pangangailangan. Pero higit sa lahat, yung plano at layunin ng Diyos sa buhay ng bawat individual na mananampalataya. Nakukuha natin? Kasi may plano ang Diyos sa atin eh. Di ba ba? Sinasabi rin ni Jeremiah, I know the plans I have for you. Di ba? Alam ko ang mga plano ko para sa iyo. Plan to prosper you and not to harm you, no? Plano na ikaw ay pagpalain at hindi para ikaw ay saktan. Ano po? Hindi po kayo? Amen. Nakakaantok yung panahon eh. Okay, so dito, matapos na tanggap ni Joshua itong marching orders ng Diyos sa kanya, ay nirelay kaagad niya ito. Yun ang maganda sa isang leader, eh, no? At ang Diyos ay nakikitungo sa iba't ibang panahon, sa iba't ibang paraan, at sa iba't ibang mga tao. Ano po, yung mga panahon ito, di ba? May mga permissive na ginagawa ang Diyos. Pag sinabi natin permissive, ginagawa ko na yung tao. Pagka perfect will, ang Diyos ang nagplano at gumawa ko niya. Ako niyo po? So, batay rin doon sa ibinangako ng Diyos sa kanya, noong pa man, sa kanilang nunong si Abraham, ay ito ang ninasa ng Diyos para sa kanila. Ano? Personally, nakipag-usap siya kay Joshua. Okay, ibig sabihin ni Joshua, pangalan Joshua, soldier of the Lord, no? Sundalo ng Panginoon. Amen. So, tayo rin nilarawan din, no? Sabi nga ni Pablo, bilang isang kawal ni Kristo, no? Amen. Kaya makakarelate tayo rito, eh, no? Tayo, sa buhay natin, in our own terms, no? Tayo rin ay mga tinawag para mamuno, mag-lead. In our own terms, tayo po ay mga leader. Naniniwala ho ba kayo ron? Bawat Kristiyano, lalo na tayo bilang mga tinawag ng Panginoon, bawat isa sa atin ay tinuring ng Diyos na leader, no? Mamuno. Leader is influence, di po ba? Kasi pwede tayo kahit nung lahat tayo sa larangan ng mga pamumuno, no? In our own terms, di po ba? We can influence anyone, eh, no, sa mga bagay na sinasabi natin at ginagawa natin, no? Maaari tayo maka-influensya. And that's leadership. Ano po? Leadership is influence. Just one part of leadership. Okay? Pero dito, makita natin, itong lingkod ng Diyos na ito, ay pinalakas muna ang kanyang loob. Ano po? At alam naman natin, talagang very courageous itong si Joshua, na noong paman siya ay nanindigan, no? Na nung natakot yung 10 tiktik, kasi kabilang siya doon sa 12 tiktik eh, di ba? Yung 10 nagkulat ng masama, samantalang yung 2, si Caleb at si Joshua, ay nagkulat ng mabuting balita. Ano? Majority wins, no? Yun ang na-perceive nung nung mga congregation nung mga Israelita eh. Kaya nag-aalis sila kay Moses. Ano po? Sinisi nila si Moses. No? At yung ibang mga Para sabi nila Joshua, hindi tayo dapat mag-aksaya ng panahon. Ang nakita kasi nung 10, ay yung malalaking mga tao ron, mga higante. Ay, hirakan lang tayo ng mga yon. No? Ang tataas ng mga istruktura doon, bago natin mapasok yon, hihirapin tayo. Yung kasi nakita nila, naging mababa yung kanilang pagtingin.
Ano po, yan ang nagiging dahilan sa atin kung bakit tayo nababalisa, natatakot tayo, kasi nagiging mababa yung ating pagtingin. Okay? Pero yung dalawa, naging mataas yung kanilang pagtingin. Dahil tumingin sila sa Diyos eh. Di po ba? Yun ang kagandahan, no? Na hindi lang sila nagkaroon ng pananalig sa Diyos, kundi courageously, humakbang sila doon sa plano, layunin ng Diyos. Kaya nga nanindigan nito si Joshua eh. Hindi tayo dapat, si Caleb, no? Hindi tayo dapat mag-resign panahon. Kayang-kaya natin silang dapiin. Bakit? No, yung mga previous na mga ginawa ng Diyos, nung paman sila yung nandoon sa Ehipto, nakalabas sila sa Ehipto, pinatnubayan sila ng Diyos, gumawa ang Diyos ng mga pambihirang mga kababalagan para mapakita na ang Diyos ay kanilang kasakasama. No, itong Diyos na buhay na ito, isang Diyos na makapangyarihan ito, ay kanilang kasakasama. Kaya alam nila Joshua at Caleb yun eh. Kaya lang, kapag talagang tayo nakakalimot sa mga previously ng mga ginawa ng Diyos sa ating buhay, ang papasok sa atin ay takot, pangamba, pagkabalisa, ano po. At kasi, nawawala yung lumalabo ang ating spiritual na paningin. Ano po, yan o nagagawa ng takot eh, ng ating pag-aalala, ng ating mga alalahanin sa buhay. Amin po ba ron? No? Tama tayo lahat dito. Minsan talagang gano'n eh. Dumarating tayo ron eh. Ano po, pag tayo na-overwhelmed ng mga bagyo ng buhay, no? Sa atin, sa ating pamilya, sa ating iglesia, o sa ating gobyerno, ganyan na talaga ang mangyayari. Amen. So, anong ginawa ni Joshua? Tingnan natin, no? Matapos niyang mapakinggan, no? Ito pong marching orders ng Panginoon. Ay siya naman, nag-issue nitong marching orders na ito sa mga tao. Kaya sabi rito, matapos na i-assure ng Diyos na sasamahan siya, magpakatatag siya, personally, no? Ay ganito naman ang inutos ng Diyos sa kanya na, sige, ikaw ay mayo at kanya itong ipahayag doon sa mga tao, itong plano ng Diyos na ito. Kaya sabi rito sa verse 10, kaya't ipinag-utos ni Josue sa mga pinuno ng bayan. Sino ang kinausap niya? Yung mga pinuno. Okay? Para magkaroon ng proper delegation. Yun ang kagandahan sa leadership, eh, no? Na noong pa man, ay si Moses, na ano niya yun, yung effectiveness ng delegation. Pinayo ito ng kanyang biyanang si Jethro, eh. Naalala niyo ba yun? Di ba? Diyan pa kayo? Okay. Kinayo ng kanyang biyanang si Jethro. Eh, ba't mo sasakupin ang lahat ng trabaho? Di ba? Kasi hindi na makakuhap si sa dami ng mga dumudulog sa kanya, no? Humingi ng tulong, humingi ng payo, eh hindi niya makagawang lahat ay payuhan. Kaya sabi ni Jethro, mas mainam sa iyo na kumuha ka ng mga tao, okay, sa iba't ibang mga lipi, nang sa gayon ay sila na yung mag-a-address ng mga pangangailangan ng mga tao sa kanilang mga tribo. Okay po yun? And that's leadership. Di po ba? Yung delegation, mahalaga po yan. Kaya dito, mahalaga. Kahit sasamunti natin mga pagtitipon, mahalaga yung mga delegation na ginagawa ho natin eh. Okay? May mga nagpapaawit. May po ba? Merong naghahanda ng pagkain natin. Di ba? So yan is simple, pero yung ginagawa natin yan para kay Lord, may ano yan. Merong value po yan. Okay? Hindi lang sa lupa, no? Sa diwa ng ating pagkakaisang ito, no? Bagamat tayo ay, ano tayo eh, different church tayo eh. Di ba? Yun ang kagandahan eh. Napawala yung pader na namamagitan sa atin. Di ba? At nagkakaisa tayo, we have a common denominator, walang iba kundi si Kristo. Di ba? Yun ang doon tayo yung kagandahan ng isang samahan na meron tayong common denominator, walang iba kundi si Kristo. Kung dapat mawawala yon sa sentro ng ating mga pagsasamahan. Okay po? Yan. So dito naman, nakita natin, so tapos sabi rin, kaya ipinag-utos ni Josue sa mga pinuno ng bayan, libutin ninyo ang buong kampo at pagandain ang pagkain ang mga tao. Tingnan nyo po sa ikatlong araw, tatawid tayo sa Ilog Jordan upang sakupin ang lupaing ibinigay sa atin ni Yahweh na ating Diyos. Okay? So, yun ang ayon sa plano ng Diyos, no? Na isasakatuparan sa pamamagitan nila.
So, ang Diyos gumagamit din ng tao yan. Ano po ba? Ginagamit niya tayo bilang individual ng mga mananampalataya. Ginagamit niya tayo para may isa katuparan yung kanyang banal na layunin. Kaya nga, ito yung inahatas niya personal sa mga tao, sa kanyang mga tagasunod, di po ba? Sige, humayo kayo, ipangaral niyo ang mabuting balita, di ba? Ang mga sasampalataya ay maliligtas, samantalang yung mga tatanggi ay mapapahamak. Sa pangalan ko ay magkakaroon kayo ng tanda ng kapangyarihan. Tingin niyo po yun? Ay, kayo ay hindi maano, na kayo ay kapangyarihan gumurak sa kapangyarihan ng kaaway. Di ba? Mapatungan ng inyong mga kamay ay magsisigaling sa kanilang mga karamdaman. Purihin po ang Panginoon. And that authority, the same authority na binigay ni Kristo sa kanyang mga first disciples, no, ay hindi ng authority na binigay ng Diyos sa bawat isa sa ating mga mananampalataya. Amen. So, ang kailangan lang natin gawin natin itong Great Commission na ito. Okay? Ang mission nila ay to conquer, di po ba? To conquer this promised land, no? Yung mga ano ron. Especially itong, sa pagsisimula, itong Jericho. Hindi po kayo? Okay. Amen. So, sabi rito, so, matapos na i-delegate ni Joshua ang mga tao, sinabi naman ni Joshua sa mga lipi, lipi ni Ruben, Gad, at kalahating lipi ni Manases. Alalahanin niyo ang sinabi sa inyo ni Moses na lingkod ni Yahweh. Ibinigay sa inyo ni Yahweh na inyong Diyos ang lupain ito upang dito kayo manirahan. At ang inyong mga asawa, mga anak, mga kawan, ay may iwan sa lupain ibinigay sa inyo ni Moses sa silangan ng Jordan. Okay, ngunit ang inyong mga mandirigma, tingnan niyo po yung daw mga warriors. Amen. So tayo rin ay nilarawan bilang mga warriors. Amen po ba? Hindi lang tayo sundalo, kundi mga mandirigma. Di ba? So paano para natin nagagawa ito? Kapag tayo'y nananalangin sa Diyos. Di ba? Tayo po ay nagiging mga warriors, spiritual warriors, when we pray, no, to God. Amen. So, ibinigay niya sa Diyos sa inyo, lupain ito, upang dito kayo manirahan. Yung mga asawa at mga anak, mga kawan, ay may iwan sa lupain ibinigay sa inyo ni Moses sa silangan ng Jordan. Ngunit ang inyong mga mandirigma ay tatawid at tatawid at sa iba pa ninyong mga kapatid upang tumulong sa kanila sa pakikidigma. So, ayan, paano tayo nakakatulong sa pananalangin para po sa ating kapwa, sa kanilang pakikipagniig sa Diyos? We can intercede, no? Ito yung sinasabi natin, intercession, napakahalaga nun eh. Tayo namamagitan para sa ating mga kapatid, mahalaga yung intercessory prayer eh. Di ba? Kaya yung mahalaga ng isang tagumpay, ng isang gawain ng Panginoon ay sa pananalangin. Through our intercessory prayer, namamagitan tayo sa pananalangin. Hindi lang sila ang grupo nito na nananalangin, kundi tayo, nakikiisa tayo sa pananalangin. Kaya huwag niyong kakalimutan yung mga prayer meeting natin. Ngayon, bihira nang dumadalo doon. Kahit talaga ba may prayer meeting? Okay. So siguro by group na lang, ano? Oo, yun, may morning devotion, no? So, kahit pa paano, no, yung mga corporate prayer natin, nakakatulong ho yan, no, sa pag-establish at pagtatatag ng Iglesia ng Panginoon, kung saan man tayo naroon. Okay po? O, tingnan niyo po yung ginawa, yung delegation na ito. Kapag, tingnan niyo po darating na masasakop na rin nila ang mga lupaing ibinigay sa kanila ni Yahweh. Tingnan niyo po yun. And that's faith. Kapag nasakop na nila. So, positive sila na ano sila eh. Kapag tayo may pananampalataya, positibo ang ating perspektibo. Na makakamit natin ang anumang pinagagawa ho ng Diyos sa atin. Amen. Kaya nga po rin po ang Panginoon. Ano po? Kaya yun lang assurance na sasamahan niya tayo. Eh, no? No, tapos na kayong sinabi itong Great Commission na ito, alalahanin niyo, ako'y kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Po rin po ang Panginoon. Amen. And that's assurance na binibigay sa atin din ng Diyos sa atin. No? Personal, as a churchman, bilang samahan ito ng ating mga joggers, yun din ang ipinangako ng Diyos para sa bawat isa po sa atin. Okay?
Kaya pagka nasakot na nila ang mga lupaing ibinigay sa kanila ni Yahweh, maaari na kayong bumalik at manirahan dito sa lupaing ibinigay sa inyo ni Moses na lingkod ng Diyos. Okay, glory be to God. Okay, basahin natin uli yung ano, no? Yung mga lesson na matututunan natin dito. Una, nagtiwala sila sa Diyos para sa kanilang kinabukasan. Yun ang napakahalaga na dapat din nating matutunan sa pangyayaring ito, na nagtiwala sila sa Diyos sa kanilang kinabukasan or their future. Di po ba? Yung napaganda eh, na dati din dapat na ibinibigay sa Diyos, itinatalaga sa Diyos ang para sa ating hinaharap. At tayo naman, sinasabi, plans to prosper us, di ba? Give us a future, di ba? Bigyan tayo ng kinabukasan sa hinaharap. Amen. Okay? Pangalawa, tinanggap nila ang hamon ng walang takot na mabigo. Yan. So maganda rin yun, no? So yung hamon, yung challenge, nagmula sa Diyos, no? Binigay niya kay Joshua. Ay si Joshua naman, yung challenge na ito, binigay niya sa mga tao, sa mga leader at sa mga tao. Okay po? Yan. Minsan na faith eh. Kami rin eh, no? Paano nung una, paano kami makakabili ng lupa? No? Ang mga miyembro namin, mga karamihan, mga tricycle boy lang. Po? So kung meron mang nakakaangat doon sa ating mga miyembro nung una, eh konti lang. Ano po? Pero dahil sasama-sama na pakikiisa doon sa layunin na magkaroon kami ng sariling lupa, ay ito eh, itong lupang ito ay patotoo ng bunga ito ng aming pananalangin sa Diyos. Kasi hindi namin makaisip na kung bakit may mga tao rin siyang ginagamit eh, para maisakatuparan yung ating mga hinihiling sa Kanya, na ayon sa Kanyang kalooban. Ano po? Kasi yung taong may-ari nito, pinahulugan sa amin ito eh. So isang napakagaang na paghuhulog. Okay? So matagal na rin yun. Hindi ko lang matandaan kung anong taon po yun eh, no? So sa itong 2000 na rin po ito. Pero ang kagandahan ginawa ko ng Diyos amin ay niloob ng Diyos na may mga taong magbigay nito sa amin sa magitan ng paghuhulog. Unti-unti. Nakapusan po namin ito. Katunayan, meron na nga po itong blueprint eh. No? Basta para itatayo namin yung struktura. Pero dumating yung agos ng plano ng Diyos doon sa kanto. Hindi namin alam kasi nag-iipon kami para sa strukturong ito. Nang ialok naman sa amin yung kanto, mas maganda ho yun. Yung malapit sa yan, yung tinatayuan. Ano po? Kaya ayon din sa agos ng plano ng Diyos para sa ating iglesia, doon kami niloob ng Diyos na minarapat niya rin. Niloob niya na yung may-ari noon ay pinahulugan din po sa amin ang lupa na yun. Kaya mas as well, dahil merong lumang istruktura, in-improve na lang ho namin. Tinambakan namin kasi napakalalim po ng tubig doon, no? So, sama-sama rin ang mga kalalakihan, mga kabataan. Nagtatambak ko kami roon. Yung diwa ng pagkakaisa, nakita ko namin na roon eh. Yeah? Kahit pagod, masaya ang bawat isa, no, na nagkakaisa na gumagawa para sa kaharian ng Diyos. Kahit sa simpleng bagay na yun, nakikita mo yung diwa ng pagkakaisa ho namin. Matatanda, medyo magkalakasan pa naman nun. Pero nakita ko namin, no, na kapag ginawa natin na may pagkakaisa yung layunin ng Diyos na ito, tiyak na magtatagumpay tayo. Ito rin po ang Panginoon. Ito ay anointed, itong lupang ito. Amen. No? Kaya nga ito'y naging dalanginan ng ating pong iglesia. Okay? So, tinanggap nila ang hamon ng walang takot na mabigo. Okay po? Kapag tayo ay inatasan ng Diyos, huwag natin saan tayo po'y bibiguin. Amin po ba? Tiyak na kapag yan ay loob ng Diyos sa atin, tiyak na meron tayong tagumpay.
Anyway, dapat mag-expect tayo, no? Ang pananampalataya ay pagtitiwala sa mga bagay na ating inaasahan. Ibig sabihin, wala pa yung inaasahan natin, alam nating maaasahan natin, matatanggap natin yan. Purin po ang Panginoon. Amen. Purin po ang Panginoon. Pangatlo, isinantabi nila ang kanilang kaibahan. Di po ba? Tulad ng pagkakaiba-iba ng kanilang tribo. Di ba? So, yung pader na mga namamagitan, somehow, sa kanila, binuwag nila yun eh. Alang-alang sa Panginoon. Pagsunod nila sa Panginoon. Di ba? Kaya, sabi dito, yung nung mga tugon ng mga tao, basahin ko ulit ah. Hindi po ba kayo? Papawisan na ako ah. Sabi rito, sumagot sila kay Joshua, gagawin namin ang lahat ng sinabi mo. Tingnan niyo po yun ha. Ano ang pinapakita nila rito? Yung kanilang, okay, unang-una, yung kanilang kooperasyon. Tingnan niyo yung mga tugon ng tao ha. Hindi yung ano, teka muna. Yung lagi may reklamo, nakakatagpo ba kayo, mga mareklamo? Hindi mo na maaasahan, mareklamo pa. Di ba? May mga ganyan eh. Hindi mo maasahan, nagkareklamo pa. So sila, ano naging lalaking pagkakaiba nito, doon sa kanilang mga magulang, no, na nangamatay sa ilang. Yung kanilang spiritual na perspektibo. Yun lang naman yan eh. Nabago itong mga taong ito, ang kanilang mga kaisipan. Okay? Kaya sila ay naging cooperative. All you had commanded us, we will do. Sabi nilang ganun. So, ay nagkaroon silang cooperative spirit. No? Sabi rito, pangalawa, at pupunta kami, saan mo man kami gustong papuntahin. Ano yung pinapakita nito niya? Yung kanilang availability. Una yung cooperation, pangalawa yung kanilang availability. Yung oras nila, nakalaan. Kung saan man utusan sila, pupunta sila roon. Di po ba? Hindi katulad ng iba. Minsan nag-excuse pa, nagdadahilan. Ba't ako? Naging paniki. Ba't ako? Di ba? Para tayo mga paniki. Ganun ba tayong mga Kristyano? Dapat hindi. Kung saan tayo inutosan ng ating leader, no, alam naman natin na siya'y ginagabayan ng Diyos, sundin natin. Okay? Amen. Amen. Okay, lalo kung ito naman ay pinapayag ng salita ng Diyos. No? Kung paanong, sabi rito, saan man naman kami gustong papuntahin. So, yung availability nila ay naroon. Kahit may ginagawa sila, pupunta sila. Iinto nila yung ginagawa nila. Kung ano yung inutos sa kanilang pinuno, doon sila pupunta. Iiwan nila yung kanilang mga ginagawa. Ganun yung availability. Okay? Sila po ay nakalaan na maglingkod. Okay? Kung paano rin namin, sinunod si Moses, susundin kayo namin ng gayon. Ano yung pinapakita nila rito? Yung kanilang commitment. Sabi natin commitment. Commitment. Okay. Yan ang mahalaga sa isang Kristiyano. Yung committed. Committed gawin. Kahit mahirap. Kahit madali. Di po ba? Kaya na committed ka, kahit anong mga obstacles na darating sa atin, committed kang tapusin yun. Yan sa ating pananampalataya eh. Di po ba? Kaya nga sinasabi ni Paul, tumatakbo ko sa tiyak na hangganan. Hindi siya sumusuko kahit medyo may mga obstacles na doon sa kanyang spiritual journey, di po ba? Lalo na sa kanyang paglilingkod sa Diyos. Maraming atlan eh, di po ba? At alam naman natin, yung mga tiniis ni Pablo bago na isakatuparan yung plano ng Diyos para sa iba't ibang mga lugar na naitatago niyang mga iglesia. Di ba? Nandoon siya po ay usigin, no? Paluin, di po ba? Mabilanggo, di ba? At kung ano pa, nag-aaral siya ng mga shipwreck, di po ba? Ang mga lulutang-lutang daw po siya sa dagat, magdamag, maghapot, magdamag, nakalutang siya sa dagat. Isipin po natin yung mga tiniis niya alang-alang sa paghahari ng Diyos. Dapat ganun din tayo ka-committed. Di po ba? Dahil tinatanong niya sa pag-aasawa, di po ba? No?
in ano di po ba? Sa hirap at ginhawa, sa kalusugan at karamdaman, till death do us part. Amen. Ganun ang commitment. Kaya si Paul, sinasabi, ang walang kwenta sa akin, ako man ay ang aking buhay, magawa ko lamang ang pinagagawa ng Diyos sa akin. Sabi niya gano'n. Purihin po ang Panginoon. That's commitment. Di po ba? Kaysa mabuhay sa mamatay, tayo kay Kristo. Purihin po ang Panginoon. Okay? Amen. And sabi, samahan ka nawa ni Yahweh, no? Samahan ka nawa ng Diyos tulad ng ginawa niya kay Moses. Ano yung pang-apat na makikita natin mahalaga sa essentials para sa unity? Yung pong hope. Sabi natin hope. Hope, pag-asa. Alam niyo, pag nawala ito ay, unti-unting mawawalan tayo ng gana na mabuhay, magpatuloy kapag nawalan tayo ng pag-asa. Okay? Sa atin, taling bumabagsak tayo minsan sa pagkakamali. Di ba? Lahat naman tayo eh. Vulnerable tayo magkamali eh. Pero wag naman yung pagkakamali na yan ay maging daan para hindi na tayo bumangon. Di ba? Ganun po ba? Yung mga Israelis na makita natin, repetitus yung kanilang mga ano, pero bumabangon sila. Nire-restore sila ng Diyos eh. May promise of restoration sa atin. Di ba? Sabi nga, kaya nga sa simpleng bagay na kung magkasala tayo, pahayag natin yun sa Diyos at maasa natin, ipapatawad ng Diyos sa atin yun. Ano po, ang problema kasi sa atin, hinahinan tayong diktahan ng kaaway kapag tayo dahil siya eh, accuser siya eh. Di ba? At kapag hindi rin tayo lingid sa kanyang mga nais para sa atin, ay tiyak na igugupo tayo ng ating mga frailties sa buhay, ng ating mga pagbagsak sa buhay. Amen po? So yung hope ay mahalaga, no? To prosper you and give you hope. Di po ba? Sabi ni Jeremiah. Mahalaga po yun. So sinasama ka nawa ni Yahweh, tulad ng ginawa niya kay Moses. Tingnan niyo po, ito pong verse 18. Ang sino mang tututol o susuway sa utos mo ay dapat patayin. Kaya't magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. O tayo din naman bilang mga tupa ng Panginoon sa ating mga leader, mahalaga rin na ini-encourage din natin ang ating mga leader. Hindi sa magitan ng ating pagpapasakop, no? Di pagtutol sa kanilang mga layunin para sa ating iglesia. Okay po? Okay? Although we have to keep balance, dapat babalansin natin ang lahat ng bagay. Pero sila alam nila, may tiwala sila kay Joshua. Na kung paano nagtiwala si Joshua sa Diyos, ito ang kanilang ipinapanalangin na mangyari patuloy kay Joshua sa kanyang pangunguna sa kanila. Okay, nagkakaintindihan tayo? Ano ang ini-play nito sa atin? Yung loyalty. Okay, yung ating allegiance, yung ating loyalty sa ating church, no, sa ating family, sa ating gobyerno. Yung patriotism, wag dapat mawawala sa atin. Amin po ba? Kung tayo may kahinaan man sa ating iglesia, wag natin pintasan yung church natin. Church natin yun eh. Hindi na sa ibang ganito yung church namin. Di po ba? Huwag tayo maging dahilan ng pagkakalat pa ng mga kasiraan ng ating iglesia. Kundi tayo maging daan sa ikaayos at wala namang madadaan sa mabuting usapan yun eh. Sabi nga ni Fernando po, baka pwede natin pag-usapan niya. Dahil nga lang, makasanlibutan. Ano po? Pero totoo yun. Diba? Ang mabuting pagsasama rin, pagkakaisa, nauupuan ng magandang mga pag-uusap. Amen. At kung mayroong pagpapahinuhod, ang isa't isa ay tiyak, no? Diba? Manunumbalik yung kaayusan sa loob ng ating iglesia, sa ating pamilya, at sa ating gobyerno. Okay? Problema pag pumasok yung pride, wala. Nanaig yung mga kapalaluan, wala na. Ano po? Okay? So, yung loyalty. Ulitin natin, mga elemento sa pagkakaisa. Unang-una, yung pong kooperasyon. Mahalaga po yan. Huwag tayo maging mapagreklamo. Ano po? Okay. Kung saan man pumunta, yung availability. Pangalawa. Pangatlo, yung commitment.
Okay? At pang-apat yung hope, at yung pang-lima ay yung loyalty. Ito rin po ang Panginoon. Nawa ay nagsilbing ano sa atin yung personal, tayo bilang mga nagkakaisa ngayon, no? Ang ganda pa nga ng ginawa ng Diyos sa atin eh. Di ba? Dati hindi naman tayo magkakaano eh. Although magkakaano lang tayo, pero hanggang doon lang. Iba talaga yung nagsasama kayo eh. Tama po ba? Tayo nagkakasama. Iba po ka talaga yun. Okay? So, yung ibang bagay na dapat natin iwasan po natin. Para sikaayos at uunlad ano po, ng bawat isa sa atin. Sabi nga, kung ang bawat isa ay gumaganap ng kanyang tungkulin, ang katawan ay lalakas, lulusog, at uunlad. No? And that's part of growing. Ano po, yung ginagawa natin ito ay magiging daan no, sa ating pong ikalalago. Okay, ng ating relasyon sa Diyos, unang-una, kaya hindi yung relasyon natin sa ating pong kapwa. Purin po ang Panginoon. Sige, tayo po'y manalangin. Ama, nagpapasalamat po kami sa mabiyayang mga salitang ito. Naniniwala kami na nangusap kayo, Panginoon, sa amin bilang kami na iyo pong binuo sa joint fellowship nito ng Joggers, Panginoon. Salamat, Panginoon, na bagamat kami ay magkaiba ng iglesia, meron naman kami, Panginoon, common denominator na walang iba kundi si Kristo. Kaya naman, yun po ang yung pong layon para po sa amin, Panginoon, na maipagpatuloy po namin ang mabiyayang samahang ito, Panginoon, na mailayo po ninyo kami, protektahan niyo po kami sa anumang mga espiritu, Panginoon, ng divisiveness, Panginoon, in the name of Jesus. In the name of Jesus. Buklurin niyo po kami, Panginoon, sa diwa ng pagkakaisa, Panginoon, sa magitan ng aming pong kooperasyon, ng aming pong availability, Panginoon, ng aming pag-asa, ng aming loyalty, Panginoon, una sa iyo at kayo din sa aming mga iglesia, Panginoon, patuloy na yung aming pong kooperasyon, Panginoon, ay makita po nawa, Panginoon, sa bawat isa po sa amin, Panginoon. Sa gayon, gaya ng inyong sinabi, Panginoon, kapag ang bawat bahagi ng katawan ay kumikilos, gumagawa, Panginoon, ang katawan ay lalaki, lalakas, lulusog, Panginoon, at uunlad, Panginoon. At yun po, Panginoon, ang inyong plano at layunin, that's your mission, Panginoon, para po sa aming church, Panginoon, para po sa samaang ito, Panginoon, ay kami po ay patuloy na makikiisa, Panginoon, higit sa lahat, Panginoon, sa iyong plano at layunin para po sa amin, Panginoon. Puring ka, Panginoon. Dagdaga pa po ninyo, Panginoon, ang aming pong mga kasama sa fellowship na ito, Panginoon. Umaasa po kami na mabubuklod kami patuloy ng iyong presensya, ng iyong banal na Espiritu, Panginoon. Fill us, Lord. Fill us, Panginoon, with your Spirit. In the name of Jesus. Salamat po, aming Ama. At ano man ang mga pangangailangan po namin, Panginoon, sa aming mga pamilya, sa aming mga individual, ang mga pangangailangan, kayo po ang mag-provide, Panginoon. Naniniwala kami na hindi lamang yung concern, Panginoon, kami bilang isang lingkod po ninyo, Panginoon, kundi kami sa aming mga tahanan, sa aming mga tanggapan, Panginoon. Kami nawa, Panginoon, ay magkaroon ng isang mabuting patotoo sa bawat isa rito, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Katagpuin mo ang mga iba pang pangangailangan ayon sa iyong kalooban, Panginoon. I-grant po nito, Panginoon, upang ang katuparan ng mga pangako po ninyo sa iyong mga salita, Panginoon, ay alam po namin tutuparin po ninyo sa amin po mga buhay, Panginoon. And we bring you back all the praises, glory, and honor, Panginoon. Kami po ay pong samahan sa the rest ng aming pong fellowship na ito, Panginoon, sa pangalan po ni Jesus na aming Panginoon at aming pong tagapagligtas. Amen. Amen. Praise God. Yung pagkain po, pagkain na po. Panginoon, maraming po salamat sa iyong kaloob ng mga salita, ng aming pagkain spiritual. Dalangin din po namin ng iyong pagbabasbas sa aming pong pagsasaluhan. May-enjoy namin, Panginoon, ang mga pagkain ito, Panginoon, para sa iyong kaluwalhatian, Panginoon. Ito po ang aming samot panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay. Nasa baba. Nasa baba. Kaway-kaway, brother. Ayan. Ayun. Kaway-kaway. Kevin. Stop. Praise Ayun. God. Ayun. Oh, sandali. Dito muna. Yung nasa orchestra. Yung mga nakasabit dyan. Mga nasa orchestra.
Ayan. Kami nasa balcony. Sa likod.